daw, yung political career nitong si Amy Marcos ay nanganganib mga kababayan dahil sa pamamangka niya sa dalawang ilog. At nung umalis siya sa slate mga kababayan ng bagong Pilipinas slate, dun mas lalong nanganib yung kanyang political career dahil maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan na ang pinipili niya na panigan mga kababayan ay etong kampo ng mga Duterte dahil pinupuna na siya tinitira na siya nitong sina Panelo at saka nitong sina Mayor Baste. Ganun sa kanila mga kababayan, kapag ka nakita nila na medyo lumalayo na ng konti sa kanila, pinupuna na nila. At dahil sa kakapuna, siguro di umano mga kababayan, dito kay Senator Amy Marcos, yun yung isa sa naging dahilan kung bakit siya bumitaw dito sa bagong Pilipinas slate mga kababayan. At ang isa pa nating nakikita dito at napapansin mga kababayan, ang katuwiran niya siguro at ang tingin niya, kahit mawala siya sa bagong Pilipinas slate, iboboto pa rin siya ng mga Marcos loyalists kasi nga isang Marcos etong si Senator Amy Marcos. Anyway, eto pakinggan natin yung statement mga kababayan nitong isang political expert na si Sir Ronald Llamas patungkol po dito sa pamamangka sa dalawang ilog ni Senator Amy Marcos. Ano po, i-play na po natin. Oo nga, talaga naman po, Sec Ronald, iba't iba yung tawag ng mga media dito po sa this is a circus, this is a parade, this is a horse race. So what would you describe the filing of candidacies? Baka all of the above. No? Dami nangyari dahil bago pa, ilang araw lang bago itong filing of candidacy, lumabas yung Pulse Asia at SWS survey. No? Tapos meron ding drama sa administration slate. Medyo kumalas si Presidential Sister Amy Marcos. Tapos, nakita natin ngayon, may mga disqualification na, permanent daw. No? Ng mga disqualification, so sampahan na ng kaso. Tapos, may nakita ka rin ng mga buong pamilya, tumatakbo na. Hindi lang isa, dalawa, kundi buong pamilya. Believe ko ba ron? Kung Terry, Alex, no? At pinakamalaki pa ay in your face, tatakbo daw si Alice Goo. Parang sinasabi sa inyo, eat my dust. No? Lahat ng kaso na sinampan nyo sa akin, lahat ng Senate, congressional hearing, lahat ng paghahabol, nagrenta pa kayo, kumuha pa kayo ng eroplano para ako isunduin. Pero, eto, magpa-file pa rin ako. Parang ano kayo, no? Kaya ang dami nangyari. Kong Terry at saka Alex. Sec Ronald, no, nabanggit nyo nga isa po sa pinaka naging matunog na balita, yung pag-alis po ni Senator Amy Marcos doon sa slate ng alyansa, no? Ito po ba, ano ang nakikita ninyong advantage dito? Or ano ba, drawback ba kung meron man sa pagtakbo niya po bilang? Eto, pakinggan natin to mga kababayan kasi may masasabi dito itong si Sir Ronald Llamas mga kababayan na merong magkakaroon ng hindi magandang epekto yung pamamangka ni Senator Amy Marcos sa dalawang ilog. Kasi yung ginagawa niya mga kababayan na nakikita natin siya na binanggit ng ating presidente na kabilang sa bagong Pilipinas slate mga kababayan, tapos bigla siyang umalis, tapos maliwanag pa sa sikat ng araw kung saan siya pumapabor, pero pinagdidiinan niya na independent po siya. So kung titingnan natin mabuti mga kababayan, medyo mahihirapan si Senator Amy Marcos na makasurvive, mai-survive niya yung kanyang political career kung magiging independent po siya. Dahil unang-una, yung mga Marcos loyalists mga kababayan, hindi ko naman nilalahat, pero karamihan sa mga Marcos loyalists ang hindi nagugustuhan yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Na kung saan, nagmalasakit na nga yung presidente, nabanggitin yung kanyang pangalan mga kababayan, kahit na sa sobrang dami ng mga patama at mga parinig niya kay PBBM mga kababayan at mga pagkampi niya kay Inday Sara Duterte, binanggit pa rin ni PBBM nang napakaganda yung kanyang introduction ng kanyang pangalan nung isinama siya sa bagong Pilipinas slate, tapos nagulat na lang ang lahat, bigla siyang umayaw at mas pinili niya na kumandidato ng independent. At dahil doon mga kababayan, marami sa mga Marcos loyalists ang hindi talaga natutuwa dito sa ginawa ni Senator Amy Marcos, na parang pinapatunayan niya na yung kanyang loyalty mga kababayan ay wala sa gobyerno kung hindi naando doon
sa kabila. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Lang independent. Well, merong advantage, may disadvantage. Siyempre, lahat gustong sumama sa administration slate. Tama. Dahil powerful ng administration slate during the midterms. Dahil kontrolado nila lahat ng LGU, kontrolado nila lahat ng police, ng military, etc. No? At siyempre, hindi ko naman sinasabi, pero baka merong mga makuhang mga ayuda. No? Dahil dito yung DSWD nga dati. No? Siyempre, yung mga politiko, yan ang hinahabol. Dahil wala na daw kasing pork barrel, di ba, Kong Terry? So, naghahanap sila ng ibang mga pagkukuhanan. So, very powerful yung administration. Kaya may tama yan kay presidential sister. Tama. Pero, sa calculation din kasi ni presidential sister, ang hirap mamangka sa dalawang ilog. No? Ang sabi nga niya sa statement niya, yung lahat ng ilog sana magsalubong sa kanya. Ang correction ko lang, yung mga ilog kasi nagsasalubong sa dagat. No? At yung dagat, maalat. No? Kaya, Yun ang dapat ingatan ni Senator Amy, mga kababayan, ang dumating yung time ng butuhan na alatin siya. Kasi pagka inalat siya, mga kababayan, matatalo siya. Sira yung kanyang political career. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. may cost din sa kanya. Pero ang calculation siguro niya, Marcos naman ako eh. Kahit wala ako dyan sa administration slate, medyo may magdadala sa akin. Yan. Kahit paano. Yan kasi, mga kababayan, ang mahirap dyan. Nang dahil sa ginawa niya na pag-alis doon sa bagong Pilipinas slate, lalong nawala ng tiwala yung mga Marcos loyalists. Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, ako lagi ko naman to sinasabi, nabuhat nung naririnig ko na may mga parinig siya kay PBBM, may mga pagkampi siya kay Inday Sara Duterte, talagang mismong sinabi ko na hindi ko talaga iboboto yan. Mga kababayan, hindi ko talaga susuportahan yan sa darating na midterm election. Kasi nga, mga kababayan, bilang isang Marcos loyalist, syempre masakit sa paningin at mata mo at tainga mo na nakikita at naririnig mo, mga kababayan, na yung bumabatikos sa presidente, tinawag pambangag at adik yung presidente, mga kababayan, kasama at parang pinapanigan pa nung kapatid mismo ng presidente. Kaya nga bilang isang Marcos loyalist, mga kababayan, syempre, masasaktan ka talaga pag nakikita mo na ginaganon ang ating presidente, mga kababayan. So, kaya sa akin, no to Amy talaga. Ngayon, mga kababayan, since nawala siya sa bagong Pilipinas slate, hindi na mahihirapan yung mga Marcos loyalists na talagang sumuporta pa sa kanya. Kasi mas pinili niya, mga kababayan, ang umalis sa ilalim ng ating presidente. Mas pinili niya, mga kababayan, na magsulo at patunayan sa publiko na kaya niyang manalo kahit siya lang mag-isa, kahit wala siya sa ilalim ng slate ng bagong Pilipinas. Ano pa? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa mga retail votes, market votes. Pero kung ako ay magduduterte, ay mas solido. Dahil binabanata na rin siya ni Mayor Baste, at saka ni Palelo eh. Dahil saan ka ba tama. talaga? Sa amin o sa kanila? Kasi, mga kababayan, ganun sa kanila eh. Ganun sa kanila. Pagka nakikita nila na yung kanilang kasakasama at ay nabanggit sa ibang slate, mga kababayan, titirahin nila, tatanungin nila, kanino ka ba talaga? Sa amin ka ba talaga? Bakit naandyadyang ka? Kailangan mong umalis dyan. Kung gusto mo na mapasa amin ka talaga. Parang ganun kasi, mga kababayan. Kasi nga, kung makikita nyo, noong mga nakaraang araw, pinupuna na. Tinatanong na ni Baste, and then etong si Panelo, mga kababayan, tumitira-tira din ng pasimple. So baka yun yung dahilan kaya siya umalis or nag-quit, mga kababayan, doon sa bagong Pilipinas slate dahil mas pinipili niya yung kabilang parlor. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ngayon, malinaw na kung nasaan siya. Kahit ang sabi niya, independent. So sa calculation niya, ay baka ilalaglag din naman ako dyan. No? Wag na ako mamangka sa dalawang ilog. Dito na ako sa isang ilog. Dahil itong ilog naman ng administrasyon, may magdadala rin sa akin dyan. Wag siyang ganun kasigurado. No? Dahil sa dulo kasi, nasa sample ballot yan. No? Sa dulo, nandun yan sa makinarya. No? Kaya, sabi dito, suporta ng INC kay Sara ay kasama na rin sa suporta si Bato, Bongo, Robin, Digong, ano yun? Garma. Tama ba? Garma Leonardo. Sure kayo? Suporta ng INC kay Sara? Sure ba kayo? Nag-cortical lang si Sara, bumisita lang siya sa INC. Tapos ipagkakalat nyo na agad yung suporta ng INC. Kay Sara Duterte, wala pang binabanggit ang ICC. Hintayin nyo muna na mag-announce yung INC kung sino yung susuportahan nila, hindi yung pangungunahan ninyo. Diba, mga kababayan, bumisita lang si Sara doon.
Nilalakad lang siguro ni Sara, mga kababayan, kasi nag-courtesy call siya sa INC tapos palalabasin ng mga taga-suporta niya yung suporta ng INC na kay Sara. Pambihira naman kayo. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang tingin ko, in the balance sheet, delikado siya. Dahil bumababa siya sa survey. Kung titignan mo yung mga latest na survey. Kung ikaw ay nasa dulo, mga 8 to 12, baka mahulog ka pa. Tama. No? Kung ikaw ay operator. Halimbawa, si Bato, si Bongo, bumababa. No? Si Baste, hindi pa pumapasok sa 12. No? So, yan yung mga delikado. Si Duterte nga, mga kababayan, na dating presidente. 'Di ba? Saglip na mangunguna siya kasi dati siyang presidente. And then kung maganda talaga yung nagawa ni Digong, dapat sa mga survey na lumalabas, mga kababayan, dapat nangunguna siya. Kaso nga lang ang problema, tinalo pa siya ni Erwin Tulfo. Tinalo pa siya ni Tito Sen. Tinalo pa siya nung iba, mga kababayan, ni Ben Tulfo. 'Di ba? Kaya nga kung makikita nyo, kung talagang malakas si Duterte, si Digong sa panlasa ng masa, dapat nananatili siya sa top. Pero bakit pababa ng pababa itong si Digong sa mga lumalabas na survey? Yun mga kababayan ng tanong dyan. 'Di ba? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Yung mga naghihintay sa bingit, katulad ni Kiko Pangilinan, ni Doc Willie Ong, no? Baka makapasok pa. Kung hihina yung... Ayan, sabi nga ni Kuya Sani Florendo, INC po ako, wala pa. Tsaka marami tayong kaibigan INC, mga kababayan. Kung meron ng in-announce talaga, sasabihin nyo ng mga yon. Kaso nga lang ang problema, wala pa talaga. Nag-courtesy calling lang itong si Sara Duterte kay Ka Eduardo. Tapos papalabasin ng mga taga-suporta niya and daw suporta ng INC sa mga Duterte na daw. Pambihira naman kayo. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kung wala kayong, eto payo ko lang, dun sa mga DD-shit, kung wala kayong respeto kay Kibulok, respeto nyo yung INC. And eto payo ko lang, ako kahit tiwalag ako sa INC, mga kababayan, kahit wala na ako sa INC, sana naman, kung binabastos nila yung KOJC at isinasama nila sa mga rally-rally, sana respeto nila yung INC. Yun lang naman yun sa akin. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Yung last four doon sa Duterte camp at sa administrasyon. Kaya makulay ang bakbakan dyan. Pero paano nyo nakikita, Sec Ronald, yung po magiging kampanya ngayon ni Senator Amy? Kasi syempre, siya po ba ay sasama doon sa mga malalaking mga entablado ng administration coalition o talagang magsasarili siya na iikot sa iba't ibang mga syudad, iba't ibang mga munisipyo at mga probinsya? Tingin ko basically ay magsasarili siya, pero i-adapt siya ng Duterte camp. I-adapt siya as bahagi ng kanilang susuportahan. Ngayon, ang hinihintay ko, yung nabakante bang slot sa administration ay pupunuan nila o hindi? Dahil kung hindi nila pupunuan, ibig sabihin ay parang semi-adoption din siya. Parang hindi pinunuan, pero para sa perspektiba o spin o narrative ng gobyerno, nandun pa rin siya. Sabi nga ni campaign manager Toby Chanco ay we still hold her in high esteem, no? Pero siyempre, alam mo naman yan, Kong Terry, depende yan sa mga nag-o-organize ng buong kampanya kung siya ay dadalhin o ilalaglag. Ama! No? Sa dulo kasi, laglagan yan eh. Dahil yung last four, kasi ang akala kasi, mga kababayan, siguro nitong si Amy Marcos, pagka doon siya pumanig sa mga DD-shit, mga kababayan, makakakuha siya ng napakaraming butante. Kita nyo ba, mga kababayan, di ba yung ibang mga vlogger na DD-shit hindi naman suportado, etong si Senator Amy Marcos. At yung iba naman, ng mga vlogger ng pro-government, mga kababayan, talagang katulad natin, talagang sinabi na natin na hindi natin siya iboboto or hindi natin siya susuportahan sa darating na eleksyon, mga kababayan. Kasi nga unang-una bilang isang Marcos loyalist, masakit talagang makita at marinig na yung presidente mo tinatawag na bangag, tapos yung kapatid ng presidente mo, kahit nakikita at naririnig yon, talagang sumasama-sama pa rin. And then ipinagtatanggol pa rin yung bumabati ko sa ating presidente. Kaya nga, mga kababayan, ngayon pa lang at saka nung nakaraang araw, sinasabi natin, no to Amy talaga. Mga kababayan, ano po ngayon, nang dahil sa pag-alis niya sa Bagong Pilipinas slate, mga kababayan, mas mahihirapan siya. Kasi unang-una, alam naman natin na malakas ang administrasyon ngayon at alam naman natin, mga kababayan, na marami ang sumusuporta sa administrasyon ngayon. So ngayon, mga kababayan, since umalis siya sa Bagong Pilipinas slate at nagsolusiya at nagpasya siya na mga kandidato ng sarili niya, independent, mga kababayan,
yung iba mga Marcos loyalist na nagdadalawang isip, baka yung iba umayaw na ng pagsuporta sa kanya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nag-aagawan yan para makasigurado. Kaya madalas, mismo magkakasama sa slate ay nagsasaksakan sa likod. Tama. Yung wala pa ron. Tama. Di lalo na. Well, just to be clear, Sec Ronald, no? Rineject ba ni Senator Amy yung pagkakasama niya doon sa administration slate? Yes. In so many words. Okay. Sinabi niya, hindi ako kasama dyan. Dahil marami namang bumabanat sa akin dyan. Ang hindi niya sinabi, yung nagpapatakbo ng slate, tinawag ng demonyo last year. Kung maalala mo, di ba? Yung mga demonyo na nakapaligid sa aking kapatid, no? Yun na nagpapatakbo So baka ayaw niya makasama yon, no? At saka, inuulit ko, kung ikaw ay namamangka sa dalawang ilog, baka ilaglag ka ng dalawang ilog. So medyo namili na siya. Yun nga yung masaklap dyan mga kababayan. Diba sinasabi ni Amy Marcos, sana yung Agos nung mga ilog ay magtagpo sa kanya. Kaso nga lang ang problema, paano kapag ka dumating yung point na araw ng butuhan tapos alatin siya? Di ang ending niyan mga kababayan, ng pupuntahan niyan, matatalo siya. Ano po, kasi yung bagsak naman ng tubig galing sa mga ilog, sa dagat lang naman dumidiretso. Paano kung alatin si Amy Marcos? Talo siya. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung nasa ang ilog siya nandun, at the same time, ang calculation niya, may makukuha pa rin naman siyang boto sa kabilang ilog kahit hindi siya namamangkaron. Dahil ang kanyang apelyido ay Marcos. Yun. Actually, Sec Ronald, no, nagkaroon yata ng isang panayam during the filing ng kanyang COC kung saan natanong nga siya tungkol doon sa survey results. Pero sabi niya parang it's too early to listen to it. Pero yung po bang mga survey results na yan na lumalabas ngayon, does it matter para po sa susunod na halalan? Well, ang mahalaga kasi yung susunod na survey. Dahil yung survey before the filing, hindi mo pa sigurado kung sino tatakbo. No? Pero ngayon, after ng October 8, alam mo na. So, yung ilalagay sa survey, yung talagang nag-file. No? Tama. At yung mga bago nga rito, for the first time, may mga vloggers at saka influencers na nag-file as senator. No? Merong mga vloggers at saka influencers nag-file din sa local. Tama. Meron din nag-file sa party list. So, ito yung first time na medyo may significant number. Ngayon, kung sila ay mamarka ba, hindi natin sigurado dahil wala silang makinarya, wala silang masyadong resources, wala silang partido. Pero, syempre, iba rin ngayon ang role ng social media. Diba? Ang problema dyan, sila ba ay i-disqualify o hindi? Paano pag yung mga dinidisqualify dyan as nuisance, ang unang tinatanong, meron ka bang capacity to launch a nationwide campaign? So, makinarya. Meron ka bang, ibang social media, hindi yan machinery-based It is based on air war. It is based on retail votes, market votes. So, anong gagawin ng COMELEC dyan? No, yung kanilang dating term of reference of batayan to disqualify nuisance candidates. Mag-a-apply ba yan para sa mga influencers at saka mga vloggers? Interesting development ito. Well, ganyan po, pasukin po natin yung pong survey results ng Pulse Asia. Bumagsak lahat ng mga matataas na mga opisyal ng gobyerno. Pero yung most significant po na binagsak in terms of approval and trust, 28 to 30% respectively. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Ano po yung pagtingin nyo rito? How will this play? Kasi kung titingnan natin mga kababayan, 60, parang bumagsak ata hanggang 60 yung kay Sara Duterte. Kung titingnan natin, ang sinasabi pa nga yung pagiging bratinela niya, yung naging dahilan kung bakit bumagsak mga kababayan, yung ratings nitong si Sara Duterte. At saka ang laki ng ibinagsak mga kababayan ng ratings ni Sara Duterte. Ibig sabihin lang nun, hindi nagugustuhan ng mamamayang Pilipino yung pagiging bratinela, pagiging pusit mga kababayan at pag-iwas ni Sara Duterte na sagutin yung tanong ng taong bayan kung paano ginasta ang pera ng mamamayan. Ano po kaya humihina etong si Sara Duterte mga kababayan sa mga ratings? Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Play out into the, I guess yung pong kanyang endorsing power for the 2025 midterm elections. Well, sabi nga niya nung isang araw, last week, wala siyang slate. No? Pero ang hirap minsan kasi paniwalaan yung sinasabi ni Vice President. Sabi niya, 3 Duterte. Sabi dito, sabi ni BMB Rebeton, sabi ni Jay Guevara, mga INC daw, parang KOGC, patawa siya. Napakalaki naman ng pagkakaiba. Napakalaki naman ng pagkakaiba mga kababayan. Yung sa INC, aral na aral talaga. At saka kita nyo naman, wala naman nagiging issue. Si Ka Eduardo manalo. Etong si Kibulok mga kababayan, kita nyo naman. Eto, ano lang natin sagutin lang natin yung comment. Napakaganda. Mga kababayan, si Kibulok, napakarami ng issue. At kita nyo naman na hinaharap ni Kibulok ngayon
yung issue after niya pagtaguan. Si Ka Eduardo Manalo, wala naman siyang kahit na anong bahid ng issue na katulad nitong kay Kibulow. Kaya napakalaki ng pagkakaiba. Mga kababayan, ano po, tsaka ang INC, disiplinado at tsaka aral sila ng doktrina nila, mga kababayan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang tatakbo sa Senado, pero marami na yung isa. No? So, hindi mo rin sigurado yung statement niya na wala siyang i-endorse. No? Ako, most probably, may i-endorse siya, lalo na si Aimee. No? At saka si Baste, kung tatakbo, or si Bato at saka si Bongo, kung hindi kukunin ng ICC before the elections. No? Kaya, tingin ko, ay meron pa rin siyang i-endorse. Ikalawa, ay tama yung sabi ni Kong Terry, medyo dramatic yung kanyang pagbaba sa lahat ng survey. Ha? Hindi sa isa, hindi sa dalawa, sa lahat. At itong latest nga ay dito sa Pulse Asia. Bumaba siya ng halos 10% nationwide. Pero ang mahalaga ron, bumaba siya sa Visayas na dapat bailiwick niya ng 10%. Tama. Bumaba siya sa NCR ng 28%. Diba? At bumaba siya sa D, no? Sa Class D ng 10%. Mahalaga yan dahil yung Class D ay more than 80% ng botante. Tama. So yung mga yan, yung mga dating base ng Duterte, bumababa siya. At inuulit ko, hindi lang ngayon, kundi previous surveys. Kung bababa pa siya sa susunod na survey, baka maging trend. Kaya dapat ayusin nila yan. Kaya kung i-monitor mo ang TikTok, puro Vice President Sara. So ibig sabihin, nagka-counter-offensive sila ngayon through TikTok. Diba? By the way. Kaya nga kung titingnan natin, mga kababayan, ito maliwanag naman sinasabi ni Sir Ronald Llamas na doon sila sa TikTok bumabawi. Kasi yun yung teritoryo nila, mga kababayan eh. Doon sila malakas. Kaya nga kung titingnan ninyo, subukan ninyo, mag-upload kayo, mag-post kayo ng against sa mga Duterte, mamaya uulanin ng iba't ibang batikos, tapos subukan yung tingnan yung mga profile na nagko-comment doon. Ang karamihan, mga kababayan, talagang mga troll na walang muka. Kaya nga kung titingnan nating mabuti, ito maliwanag, at least sinabi ni Sir Ronald Llamas na doon sila nagka-counter, mga kababayan, sa TikTok kasi yun yung teritoryo po nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang may hawak na ay China. Wala naman ako naisip na hiwatig, no? Sinasabi lang natin. Gusto mo lang sabihin. Gusto mo lang sabihin, no? Huwag naman yung hanapan ng mali siya. Sec Ronald, no? Ano po yung pinaka nakikita ninyong sanhi dito sa drastic na pagbaba na ito? At nakikita nyo ba na ito ay magtutuloy-tuloy? Well, una ay yung dati nilang estilo, yung method in the madness, yung pagtaob ng lamesa ng kanyang tatay, baka hindi na epektibo. Baka sawa na yung mga tao sa ganong estilo. No? Ikalawa, ang daming lumalabas na expose sa DepEd, no? Sa COA, sa kanyang intelligence at saka confidential fund na walang katapusan. Tapos yung pagharap niya sa congressional at saka Senate hearing, medyo napapasama siya. Yung kanyang kondukta, yung kanyang sense of entitlement, yung kanyang arrogance, hindi na umubra. Dati umubra yun kay Digong. Ngayon, hindi na umubra. So, baka gumawa siya ng At saka ngayon, mga kababayan ng taong bayan, mulat na gising na sa katotohanan na dapat sagutin ni Sara Duterte yung mga itinatanong sa kanya na dapat din malaman ng taong bayan. Kasi ang taong bayan nakatutok dyan Tinututukan ng taong bayan kung paano ba masasagot ng ating vice-presidente, kung paano ginagasta ang pera ng mamamayan. Kasi pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. Ngayon, ang taong bayan, medyo mainite ng ulo pagka ang pinag-uusapan ay yung pinaghirapan nila na nauuwi sa wala, mga kababayan. Kaya nga kung tutusin, yung mga katanungan kay Sara Duterte na habang iniiwasan ni Sara Duterte, na habang nagtataray siya, inilalabas niya yung pagiging bratinela niya, mga kababayan, doon nawawalan ng tiwala ang mamamayang Pilipino na nakakakita at napapanood yung ginagawang or yung inaasal na pag-uugali nitong si Sara Duterte. Kaya unti-unti na bumababa yung ratings nitong si Sara Duterte kasi napakalaki ng epekto nun, mga kababayan, yung pagiging bratinela niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bagong libro, yung tunay na kaibigan, no? Baka kinakailangan ng bagong libro at bagong strategiya papasok dito sa midterm election. At mukhang may nakaamba sa kanyang impeachment, no? Mukhang yung mga kakilala ni Kong Terry baka may mga balak, no? kaya tingnan natin kung ano mangyayari, no? At kung ikaw ay mai-impeach, kung sakali magtatagumpay, bali wala ang sympathy dahil hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon, kahit barangay council.
Kaya siguro ang mangyayari dyan mga kababayan bago siya ma-impeach, baka magbitiw siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa para makatakbo siya sa 2028 national election mga kababayan bilang presidente. Yun siguro mga kababayan ang gagawin niya. Kung magtutuloy-tuloy etong impeachment complaint na binabalak na ihain sa kanya. Ano po ngayon, kung titingnan pa din natin mga kababayan, ang daming problema nakakaharapin ng kampo at grupo nitong si Digong. Kasi unang-una, etong si Bato, etong si Nabongo, mga kababayan, malaki ang posibilidad na habang nangangampanya ito, kuhanin ng ICC. Lalo na, makikita nyo naman yung mga sagot nitong si Bato de la Rosa sa kanyang press con, mga kababayan, na may mga tumatawag na nga sa kanya at ang nakiki-ordinate sa kanya ng mga taga-ICC. Pero ang ginagawa niya kahit tawag yon, iniiwasan niya at hindi niya sinasagot. Sa madalit salita, talagang kung eto ay face-to-face na, personal na iniimbitahan siya, baka pagtaguan niya na. Mga kababayan, ano po? So ngayon, malaki ang kakaharapin talaga ng kampo nitong si Digong. Kasi malaki ang tsansa na hindi maituloy ni Bato de la Rosa di umano yung kanyang pangangampanya. Kasi nga baka kuhanin siya ng ICC. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Yun, talaga naman po. Tuldukan po natin ang interview kay Sec Ronald on that note, mga kaibigan. Maraming salamat, former Secretary Ronald Llamas, dating Presidential Political Advisor at ngayon po ay leading political analyst. Salamat, Kong Terry, Alex. So yan, maliwanag mga kababayan na bukod dito kay Sara Duterte, kasi nga may niluluto, di umano, yung bayan muna na impeachment complaint laban sa kanya. Si Bato de la Rosa naman, malaki ang posibilidad mga kababayan na habang nangangampanya, kuhanin ng ICC. So pinapatunayan lang nito na malaki ang problema na kakaharapin ng kampo nitong si Digong. Lalo na at bumababa ng matindi yung mga ratings nitong si Sara Duterte. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, ang pinakamasaklap na mangyayari dito kay Amy Marcos, paano kung alatin siya pagdating ng araw ng butuhan at hindi siya suportahan ng mga tao gaya ng inaasahan po niya. Kasi marami na sa mga Marcos loyalist talaga ang hindi na natutuwa mga kababayan sa ginagawang hakbang or mga desisyon ni Senator Amy Marcos. Kaya yung kanyang political career mga kababayan, nanganganib po.